ay lumapit sa boses ng bayan si Ginang Erlinda Tolentino at kanya pong inilabas ang sama ng loob. Dalawa po ang kanyang reklamo. Una, laban po sa mga kawani ng DFA. Ang kanyang unang reklamo ay masungit daw ang mga kawani ng DFA. Pangalawang reklamo, bakit daw hindi pinoproseso ng DFA ang kanyang passport ngayong kumpleto ang kanyang requirement. Yung una pong aligasyon, pinabulaanan ni DFA Regional Director Edgar Canta ang ikinanta ni Ginang Erlinda Tolentino. Sabi niya, mabait naman daw po yung mga kawani ng DFA. Yung pangalawang reklamo po ng Ginang, ang sabi naman ni Director Canta, kulang ng letrang E. Pakinggan po ninyo mabuti. Letrang E, yung pangalan niya Erlinda, doon po sa nilabas na Certificate of Live Birth ng Local Civil Registrar ng Tarlac. Matapos pang usapan, nagkapaliwanagan at sinabing magiging mapait na. Dahil mapait naman daw po dati yung mga kawani ng DFA. Pero hindi kontento yung Ginang. Pangalawang bagay, sabi po ni Director Canta, bumalik ka sa Tarlac, kunin mo yung corrected na kopya ng LCR. Nang sa gayon ay maumpisahan po natin yung pagproseso ng kanyang passport. Matapos po mailabas yung kanyang yung ating report, ay nag-text po ang LCR Tarlac kay Ginang Erlinda Tolentino at sinabing ngayong araw ay ipapadala po ang Form 1A. Ibig sabihin, makokorekt na po yung laman ng Certificate of Live Birth ni Ginang Erlinda Tolentino. At kung noong nakarang linggo po ay hindi na ba pinagsukluban po ng langit at lupa itong si Ginang Erlinda Tolentino. Kanina po nung ating nakausap ay abot hanggang tenga ang kanyang ngiti. Arito po ang ating panayam kay Ginang Erlinda Tolentino at sa kanyang asawang masaya na rin. Pakinggan po natin. Unang-unang itatanong ko sa inyo kung ano po ang kinahinatnan nung idinulog po nating problema ninyo sa DFA Cordillera. Nung pag-uwi ko sa bahay, tinext ko po yung LRC ng Tarlac, sumagot naman po siya. Si Ana Espiritu yun po ang gumawa ng birth certificate ko. Siya din po ang nag-ayos na siya na daw ang dali na lang niya sa NSO, siya na nagpa-register doon. Sumagot naman po siya, sabi niya, malabo nga daw yung letter E sa Erlinda, pero nababasa naman daw. Kaya sabi niya sa akin, sa Monday daw, igagawa niya ako ng yung hinihingi ng director ng DFA, yung Ito yung Form 1A. yun nga, ipapadala daw niya dito sa Baguio ngayong araw na to. Dati-dati, nung una tayo nagkita, hindi kayo nangingiti. Ngayon nakakangiti na kayo. Anong ibig sabihin ng inyong ngiti? Dahil sa itinulog ko sa boses ng bayan, yung pinangangamba ko na hindi ako makakuha ng passport, natugunan na. Kaya masaya na ako ngayon. Kaya bukas, pag hawak ko na yung hinihingi ng director ng DFA, si Mr. Edgar Canta, punta na ako sa kanya para maigawa na niya yung passport. Okay. Nung una po, ang sinasabi ho nila, kailangan po ninyong bumaba mismo sa Tarlac. Pero sa pagkakataong ito, base po sa text na pinadala sa inyo, ang sabi nila voluntaryo, sila na magpapadala ng kinakailangang Form 1A nang sa gayon ay maumpisahan na yung pagproseso sa application ng inyong passport. Tama po ba? Tama. Kay sir, kasi medyo siya po yung isa sa mga medyo emotional sa araw na yun. Kasi naawa siya sa inyo dahil sa dami na inyong pinuntahan. Sir, ano pong inyong masasabi? Wala. Nagpapasalamat po ako sa programa nyo, BSCBN Northern Luzon Boses ng Bayan, sa napakalaking bahagi para matulungan ng bayan. Ganun pa man, DFA, pinaliwanagan ng maayos ang bawat ahensya na naka-intact sa requirement ng pagkuha ng passport. So, binabati ko po kayo lahat sapagkat tama kayong nagsaservisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Okay. Salamat din po sa tiwala sa Boses ng Bayan. Thank you. Sa madaling sabi mga kapamilya, mission accomplished. Kaya bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang LCR ng Tarlac. Yan. Sabay, lakasan nyo.
Siyempre, bigyan din po natin ng isang bagsak ang mga taga-TFA. Okay. Oy, pero meron pa rin reklamo sa inyo ha, taga-TFA ha. Ang sinasabi po ng ating mga texters, marami daw umano sa inyong makawani ang laging nakasimangot. Kaya iwasan po ninyo ang pagiging simangot dahil kung ayaw po ninyong mabansagang ipinaglihi sa sama ng loob at mabinyagan ang pangalang simang o simangot, iwasan ang pagiging simangot queen. Isa pang palakpakan. Okay mga kapamilya, kung kayo po ay may reklamo, isyong nais madala kayo mag-post ng komento sa TV Patrol Northern Luzon, Boses ng Bayan Facebook account. Hindi kayo tumawag sa aming linya 443-6091 o 619-1206. Panata po namin na lahat ng inyong reklamo ay aming aaksyonan at iyong hanapan ng solusyon.